So, kung sino yung mga pumapatronize sa mga products ni Rosmar, well, marami na rin nagsabi na hindi naman daw effective at yung mga iba nagsasabi na yeah, sumasang-ayon talaga sila sa akin dahil it's just a publicity stunt ito, okay? Kaya hindi lang publicity stunt, publicity scam, okay? Natingnan nila si Diwata, effective ba to? Pumuti ba siya? Kuminis ba siya? Nawala ba ang mga galis-galis sa kanyang mga balat? Tingnan yung mga balat niya, di ba? Matapos tawaging laos na at nagpapapansin lang sa social media, Mystica muling binanatan ang mga negosyanteng sila Rosmar Tan at si Diwata. Sa pagkakataong ito, tinawag pa ni Mystica na publicity scam si Rosmar habang galisin naman si Diwata. O yan, dahil maraming nagtatanong sa akin nasaan na daw yung house and lot at saka saan daw napunta yung 1 million. Okay, so I have searched yung mga videos, wala akong nakita talaga na napunta si Diwata sa bangko, kundi right that moment, dalang-dala na yung bayong na punong-puno ng 1 million at kung ano-ano pa, tapos pumunta doon at nakipagkita kay Rosmar. So, saan napunta yung 1 million? Oh, ibinalik ba? Yun ba ay naging props lang? Katulad yung susi na pinakita na house and lot ang nakalagay sa picture ng susi na malaki, ay yung pala isang container lang. Oh my God. Tama na yung panlilin lang, okay? Tama na ang panlilin lang sa mga tao. Kasi pag niloloko nyo mga tao, ano pa ang susunod? Lahat na lang yung gagawin nyo ay purong panlilin lang, panloloko na lang. Kaya, ayun. That's a big question. Bakit nga ba, kung ikaw may 1 milyon, di ba dapat dala-dala mo yung perang yon sa bangko at hindi mo lang bit-bit-bit na yan, di ba? Kailangan talagang naka-safe yan o kaya talagang safety ang number 1 na dapat pero parang ewan lang, di ba? Oh. Natural, kung pera ko yon talagang dadaling ko agad sa bangko, hindi yung basta-basta ko na lang ilalagay sa bayong pagkatapos pupunta makipagkita ulit doon sa nagbigay. Para ano? Ayun, pagkatapos the same angle noong nagkaroon na sila ng event, ayun pala nandoon yung 1 milyon na isang cheque na malaki, kaso nga lang yung 1 million is hindi cash kundi yung 1 million na yun is worth of beauty products na bago magamit na cash ni Diwata ay kailang ibenta pa niya. Nako, kaya pala yung pag-uwi na ni Diwata, na I can see yung the same polo shirt Yung pag-uwi niya, sabi niya, masakit ang ulo ko. Tapos parang wala siya sa mood. Dapat masaya siya, di ba? Nakatanggap lang siya ng another 1 million, di ba? So, ano na yan, Diwata? Bakit hindi ka mukhang masaya? Ito lang ba ay mga palabas ni Rosmar? Oh my God! Oh my God! Siya nga pala, ang totoong milyonaryo. Hindi kasi nagpapakita yan ng pera. O, di ba? At saka isa pa, yung mga sasakyan, lahat ba ang mga ay cash din? Madali lang naman kumuha ng mga ganyan na installment. Kasi ginagamit talaga ng mga yan, yung mga company na nagbebenta ng mga beauty products na kunwari may mga Mustang, may mga Ferrari, may mga kung ano-ano silang mga mamahaling kotse, yung pala ay puro mga utang. Para lang malinlang nila yung mga bibili. Eto, dahil total, ginawa na rin lang pala na endorser itong si Diwata, okay, antayin natin mga 3 months, 6 months, o 1 year. Kung totoo nga na talagang pumuti, kuminis at nawala yung mga galis sa mga balat ni Diwata, then bumili kayo. Pero hanggat hindi pa talaga nagbabago ang kutis ni Diwata, then hindi kayo pwedeng ma-scam, okay? Dahil ang mga Pilipino, mauutak na ngayon. Ikaw, pabibiktima ka ba? Oh, ayan, mas dumami ang aking mga buzzers. Okay lang. Ang sa akin lang naman, hindi lang naman ito pakikisaw-saw o what. Kailangan tingnan din natin kung ano ang mga kalokohan o kay panlilin lang ng mga tao. Kasi nga naman, nasa social media tayo. So, we have the right talaga para i-gather lahat kung ano yung mga tama at kung ano yung hindi. Kasi
pinagkakakitaan nila tayo, di ba? Well, at least kayo, dahil wala ako dyan, di ba? So, kung sino yung mga pumapatronize sa mga products ni Rosmar, well, marami na rin nagsabi na hindi naman daw effective, at yung mga iba nagsasabi na yeah, sumasang-ayon talaga sila sa akin dahil it's just a publicity stunt ito, okay? Kaya hindi lang publicity stunt, publicity scam, okay? Kasi ito na lang napakalaking question, di ba? Sinabi niya house and lot. Wala namang house and lot kundi container lang ni walang lot at wala ring gulong, okay? So panlilin lang, panloloko na yon. Talagang ano lang yung mga tao, pinagyabang lang. Tapos ngayon, publicity wise, wow, nakuha na niya at nakalagay na ang house and lot. O ngayon yung 1 million cash naman, asan ang 1 million cash? Bakit dala-dala ni Diwata yung 1 million at saka parang hindi pera yun? Bakit? Dahil kung pera yun, hindi na lang ganun na lang na ilalagay sa bayong at alam ng tao na yun ay pera. O, di ba? Dahil hindi natin alam na Pilipinas pa naman dyan, di ba? Na isang tao or kahit ilang tao, pwede na nilang anuhin yun. Yun ba ito totoong pera? Ayun nga ang question, di ba? Kasi nabibili naman ang mga fake money dyan, di ba? Tapos pagdating sa social media, pag nailagay dyan, hindi naman talaga matitrace kung totoong pera ba yan o hindi. Bakit ganun ang treatment na parang nagdala lang talaga ng ng papel o whatever lang, 'di ba? Na ganun. Ang 1 milyon, napakalaki na 'yon. At maraming tao nakapaligid na pwedeng yung mga iba nga pumapatay o kaya nang-hold up ng kahit 5 lang 'di ba? Literally, kahit piso-piso lang pumapatay sila whatever 'di ba? Pilipinas. Kahit nga dito, 'di ba? Nagpapatayin sila dahil lang sa barya-barya. Yung 1 milyon pa kaya. Totoong pera ba yon? Ayun. Bakit ganun na lang ang treatment? Diva. At knowing na nakatutok lang ang video kay Diwata all the time. Nasaan na ngayon yung 1 million? Bakit niya din nila doon ibinalik ba? Para ang kapalit ay yung cheque na worth 1 million na produkto lang. Ay sos, kaya pala umuwi si Diwata na masakit ang ulo kasi siguro ganun nga ang nangyari. He expected na pera, yung pala products lang at ibebenta pa niya bago niya ito mapakinabangan. At natural, ang mga tao hindi sila basta-basta bibili ng mga products na manggagaling ngayon kay Diwata kasi nga naman, knowing na tingnan nila si Diwata, effective ba to? Pumuti ba siya? Kuminis ba siya? Nawala ba ang mga galis-galis sa kanyang mga balat? Tingnan yung mga balat niya, di ba? Maselan ang mga tao pag sila na ang nakakakita ng isang endorser na siya mismo ay hindi naman tumalab kung anong ine-endorse. Kaya dapat piliin naman ni Rosmar kung sino ang mag-endorse sa mga produkto niya. Naalala nyo nung sinabi ni Vicky Bello, naalala nyo yung naging controversial? If you wanna look like Boy Abunda, go to Kalayan, but if you wanna look like Ding Dong Dantes, go to Vicky Bello. Di ba? Ayokong gamitin sana yan, kaso natural yung mga mindset ng mga tao, ganun ang mangyayari. If you wanna look like Diwata, then use the products of Rosmar. Yun ang ibubuli rin sa kanya, di ba? Di ba? Napakaselan talaga ang pagbebenta ng mga ganyang mga produkto. I had been a product endorser also before of Renew Placenta at Erase Placenta. Kaya alam ko kung gaano kaselan talaga na maging endorser ng produkto. Yun lang talaga. Yun lang ma-share ko. Kung ano na i-share ko, this is my own way of sharing to people para magising sila. 'Di ba? Hindi para sumira ng isang tao o dalawang tao, but in order for you guys to open your eyes para matuto na rin kayo kung anong nangyayari. Okay? Yun lang ang ma-share ko.